Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ano yun? Galit na galit si Noel sa'yo. Hindi lang dahil pinakulong mo siya, kundi dahil alam kong gusto niya si Brian. At ngayon nalaman niyang nagsasama kayong dalawa. Lalong sumisidhi ang galit niya. Biglang may kung anong pumiga sa puso ni Rodel. Saan siya ngayon? May safe house kami sa Batangas. Pero hindi ko alam kung nandun pa siya. Tumayo si Rodel. Salamat sa impormasyon, General. Pero hindi ibig sabihin nito ay napatawad na kita. Alam ko. Mahinang sagot ni General. Pero paulit-ulit akong humihingi ng pasensya sa'yo. Pasensya sa lahat. Pumalik si Rodel sa presinto at inorganisa ang isang team para hanapin si Noel. Pero sa loob-loob niya, may kaba. Alam niyang si Noel ay hindi basta-basta at may galit na kayang magdulot ng kapahamakan. Habang nasa operation, tumawag siya kay Brian. Brian, mag-ingat ka. Nakatakas si Noel at galit na galit siya. Natakot ako, Rod. Mahinang sagot ni Brian sa kabilang linya. Magkita tayo sa kondo. Huwag kang lalabas. Ako na ang bibili ng pagkain natin. Oh, ingat ka. Mahal kita. Mahal din kita. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi niyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Si Officer Ramos, ang guard na tumulong kay Noel, ay nahuli sa CCTV. Nang aristuhin, nung una hindi ito mapakanta. Subalit dahil na rin sa takot na makasuhan ito ng mas mabigat, ay hindi nagtagal. Nagtapat rin ito. Binayaran ako, sir, ni General. Pero sir, may isa pa akong impormasyon. May insider kayo sa presinto na nagbigay ng impormasyon kay Noel. Sinong insider? Tanong ni Rodel. Si PO3 Arnel Javier, sir. Napapikit si Rodel. Si Javier ay isa sa mga pulis na lagi niyang kasama at isa rin sa madalas na nangaasar sa kanya patungkol kay Brian. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit parang malaman minsan ang mga banat nito sa kanya. Kinausap niya si Captain Guevara, ang hepe ng presinto, at kinabukasan, nahuli si Javier na nagte-text kay Noel. Agad nilang kinorner ito at tahasang itinanong ni Rodel. Anong ibinigay mo sa kanya? Matagal bago sumagot si Javier. Unay nagsinungaling pa siya na nag-message lamang siya sa kanyang pamilya. Subalit agad na kinumbiskate ang cellphone niya at dito nabasa ang mensahe nito sa puganting si Noel. Lahat ng kilos ni Rodel ay pinaalam niya dito, pati na ang schedule, tirahan, maging ang pagsasama nila ni Brian. Nilamon si Rodel ng galit kay Javier. Kung may nangyari kay Brian, kasalanan mo to at babalikan kita para pagbayaran ng ginawa mo. Halos suntukin na ni Rodel si Javier sa muka. Pinigilan siya ng kapitan. De la Vega, kontrolin mo ang sarili mo. Ako nang bahala dito. Pero huli na, nalaman ni Noel na alam na nila ang lokasyon ng safe house at lumipat na ito sa ibang bagong hiding place. Isang gabi, habang pauwi si Rodel galing sa presinto, may nakatayong lalaki sa labas ng kanilang condo building. Si Noel, nakakap at jacket, pero kilala pa rin ni Rodel ang postura nito.
Hinihintay kita, Sergeant. Sabi ni Noel na nakangisi. Anong gusto mo? Tanong ni Rodel. Handa sa anumang atake. Alam mo naman talaga kung anong gusto ko, di ba? Pero parang mas maganda kung ang tanong ay, sino ang gusto ko? Well, gusto ko si Brian. Gusto kitang patayin. Hindi mo siya makukuha at hindi mangyayari ang gusto mo. Tawa ni Noel. Alam mo, Rodel, pareho lang tayo eh. Parehong may gusto kay Brian. Parehong handang gumawa ng paraan para makuha siya. Hindi tayo pareho, singhal ni Rodel. Ako, totoong mahal ko si Brian. Ikaw ay nahihibang lang. Tawagin mo man akong hibang, baliw, o obsess. Para sa akin, pag-ibig yun, sagot ni Noel. At ngayon, may regalo ko para sa'yo. Biglang may umilaw na flashlight mula sa kabilang building. At doon sa bintana ng kanilang kondo, nakita ni Rodel si Brian na nakatali sa upuan, nakapiring at may nakatutok na baril sa ulo. Brian! Sigaw ni Rodel. Kung gusto mo siyang mabuhay, sundin mo ang gusto ko, sabi ni Noel. Pumunta tayo sa kondo at doon magpapasya tayo kung kanino siya mapupunta. Pumasok sila sa building. Hindi makagawa ng hakbang si Rodel dahil sa takot para kay Brian. Pagpasok sa kondo, nakita niya si Brian na nakaupo sa gitna ng sala, nakatali, at may dalawang maskarang lalaki na nagbabantay. Rod! Sigaw ni Brian nang marinig niya ang boses ni Rodel. Tumahimik ka! Sigaw ng isang nakamaskara. Ano bang gusto mo, Noel? Tanong uli ni Rodel, pigil ang galit. Gusto kong makita mong mamili si Brian, sabi ni Noel. Ikaw o ako? Alam mo namang hindi ka niya pipiliin, sagot ni Rodel. Tinitingnan natin. Lumapit si Noel kay Brian at tinanggal ang piring. Nagkita ang mga mata nila Brian at Rodel. May takot sa mga mata ni Brian, pero may determinasyon din. Pili ka, Brian. Ako o si Rodel? Kung ako ang pipiliin mo, hahayaan kong mabuhay si Rodel. Kung siya ang pipiliin mo, papatayin ko siya. Papatayin ko siya sa harap mo. Pero ang totoo, kahit ano man ang piliin ni Brian, sa huli ay wawakasan pa rin niya ang buhay ni Rodel. Ito ay isang laro lamang ng pagpili upang paglaruan ng damdamin ng dalawang taong nagmamahalan. Ito ang bagay na nagpapasaya sa kanya, tulad na lamang ng pagsira niya sa buhay ni Clarissa. Ang pag-ibig para sa kanya ay pagwasak ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. O ano na, Brian? Huwag ka namang ganyan. Parang lugi ka pa sa akin ha. Hindi hamak naman na mas gwapo ako sa lalaking yan. Tumingin si Brian kay Rodel. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni Rodel ang lahat. Ang pag-ibig, ang pasasalamat, at ang pangako. Rod, mahina ang boses ni Brian. Mahal kita. Palagi. Mahal din kita, sabi ni Rodel. At sa isang iglap, gumalaw si Brian. Tumayo si Brian kasama ang upuan. At agad na inhampas ito sa lalaking katabi niya. Hindi pala napansin ng dalawa na maluwag na ang taling nakabuhol sa kamay nito. Kaya't mabilis itong nakakilos. At naagaw rin ni Brian ang baril mula sa alagad ni Noel. Buti na lamang ay matyaga siyang tinuruan ni Rodel ng self-defense at firing. Dahil dito, nagbunga ang lahat ng iyon.
Tumigil ka, Brian! Sigaw ni Noel. Akma nitong itinutok ang baril kay Brian. Subalit mabilis na naagaw ito ni Rodel. Pinatamaan sa tuhod si Noel. Ang dalawang nakamaskara ay binaril din ni Rodel sa pinti. Sapat para hindi makagalaw ang mga ito. Tumakbo si Rodel kay Brian at tinanggal ang tali sa kamay nito. Sinaktan ka ba nila? Okay lang ako, iyak ni Brian. Yakap ng mahigpit si Rodel. Salamat sa pagturo mo sa akin kung paano lumaban. Dumating ang backup na pulis. Tinakip si Noel at ang kanyang mga kasabuat. Si Noel habang dinadala sa ambulansya. Ngisi pa rin kay Rodel. Hindi ito ang huli, De La Vega. Hindi ito ang huli. Kinabukasan, dumalaw ang dating general na si Ibanez kay Rodel sa presinto. Iba na ang itsura nito. Wala na ang dating kayabangan. Wala nang kapangyarihan sa mga mata. Sumusuko ako sa lahat ng kasalanan ko, sabi nito. At gusto ko humingi ng tawad sa iyo at sa pamilya mo. Tiningnan siya ni Rodel. Ang tawad ay hindi sapat para mabuhay muli ang tatay ko o ang nanay ko. Pero dahil marunong ako magpatawad, ipagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat ng ito. At si Noel, luha ng general. Hayaan nyo na lang siyang makulong. Huwag nyo na siyang patayin. Hindi ako mamamatay tao, sagot ni Rodel. Ngunit sisiguraduhin kong mananatili siya sa kulungan habang buhay. Makalipas ang ilang linggo, tila normal na muli ang buhay ni Rodel at Brian. Pero ngayon, mas malalim na ang pagkakaunawaan nila sa isa't isa. Parehong may sugat, parehong may takot, pero parehong naghilom kasama ang isa't isa. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, pinagmamasdan ni Rodel ang mukha ni Brian sa ilaw ng buwan. Brian, bulong niya. Oh, mahal. Sagot nito habang nakapikit na may ngiti sa mga labi. Alam mo bang, nung una kitang makita sa presinto, akala ko awa lang nararamdaman ko. Akala ko takot lang ang nararamdaman ko sa'yo. Pero ngayon, nawakan ni Rodel ang mukha ni Brian. Ngayon alam ko na ito pala ang pag-ibig. Alam mo, sabi mo na yan eh. Pero alam mo ba, kahit paulit-ulit, ang sarap pakinggan. Lalo na pag galing sa taong minamahal mo. Ganun ba? Sorry mahal. Medyo marami kasi ako iniisip ng mga nakalipas na buwan. Sabay pisil nito sa mukha ni Brian habang nakahiga ito sa kanyang dibdib. Ngumiti ng matamis si Brian sabay nagmulat. Mahal na mahal kita, Rod. At hindi ako takot sabihin sa buong mundo na mahal kita. Ganon din ako, ngiti ni Rodel. At muling naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, at ng pag-ibig na sumibol sa gitna ng kaguluhan at nagpatatag sa kanilang dalawa. 1 taon nang nakalipas, si Noel ay nakulong na may sentensyang panghabang buhay na pagkakabilanggo. Ang dating general ay nakulong din at nasentensyahan ng guilty sa lahat ng kaso. Si Rodel ay na-promote bilang lieutenant at si Brian ay nagtayo ng sariling small business. Isang coffee shop na tinawag niyang Nero Cafe. Pangalan ng isang itim na pusang nadampot nila na iniwan lang sa kalsada. Sa bawat umaga na nagkakape sila sa coffee shop bago pumasok si Rodel sa trabaho. Sa bawat gabi na nagluluto sila ng hapunan sa kondo. At sa bawat gabing magkasama silang natutulog. Alam nilang ang pag-ibig nila ay sumubok sa apoy at lumabas na mas matibay. Rod, tanong ni Brian isang gabi. Naniniwala ka ba sa forever? Tumango si Rodel. Oo, dahil kasama kita ngayon. At doon sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi natatapos sa paghihiganti o sa pagtakas. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pag-ibig, isang pag-ibig na handang harapin ang anumang hamon. Dahil alam nilang magkasama sila. At iyon ang pinagmalakas na sandata na maaari nilang taglayin
Ang pag-ibig na walang kasinungalingan, walang takot at puno ng katapatan. Si Kader Fuentes, ang piloto na nagmula sa luha, kahirapan, at isang pangakong binitawan ng ina. Batang walang ama, ngunit may tapang na mas matatag pa sa bakal. Lumipad siya para takasan ang nakaraan. Pero hindi niya alam, ang tunay na kalaban ay nasa baba ng ulap. Si Simon Aguilar, ang pulis na lumaki sa gutom, takot, at responsibilidad. Panganay na naging ama bago pa maging binata. Palaban, tahimik, at kayang isugal ang buhay para sa pamilya. Pero sa likod ng uniforme, may pusong takot muling maiwan. Dalawang lalaking ginawa ng trahedya. Dalawang pusong hindi marunong sumuko. Isang flight na dapat ordinaryong naging simula ng impyerno. At ang gitna ng hijacking, parilan at takbuhan, isang piloto at isang pulis ang magkasandig, hindi lang para mabuhay, kundi para protektahan ang isa't isa. Tara at ating abangan ang susunod na kwento. Mga ka-BL, maligayang pagdating at pagbabalik sa tahanan ng Boy Love Stories. Meron po kayong komento, suggestion, o meron po kayong gustong i-share na personal story, maaari nyo pong isend sa aking email address ang inyong kwento. Gusto nyo po na magpadala rin ng picture na character reference, maaari nyo rin pong isend sa aking email address. Maraming salamat po sa pakikinig.